Magandang umaga mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 9 AM edition. Planong full rehabilitation ng EDSA, sinuspinde muna ngayong Holy Week. Yan ang MBC TV Network News, ni Val Gonzales. Wala munang mangyayaring pagkukumpuni para sa pinaplanong rehabilitation ng buong stretch ng EDSA. Ito ang inanunsyo ngayon ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Kasabay ng inaabangang pagsisimula ng pagkukumpuni sa EDSA ngayong buwan ng Abril. Sa panayam ko kay DPWH NCR Director Lori Malaluan, ang postponement ay resulta ng serye ng mga coordination meeting sa pagitan ng iba't ibang mga stakeholder at mga ahensya ng gobyerno. Numero 1 kasi ani Malaluan sa prioridad ay ang mabawasan ng impact na idudulot nito sa daloy ng trapiko. Sabi ng ahensya, ang muling pagkabalam ay para mabigyang daan ang paghahanda sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN meeting. Sa ngayon bagamat wala pa ring pinal na petsa, ang sabi ng DPWH, pagkatapos na ng eleksyon sa Mayo, inaasahan itong masisimulan na. Pangalawang beses nang napospone ng pagkukumpuning ito sa isa sa nangungunang major highway dito sa Metro Manila. Giit ni Director Malaluan, ang nais niya ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kapag inanunsyo na ang pag-arangkada ng rehabilitasyon ay magtutuloy-tuloy na talaga at hindi na pabago-bago. Batay sa plano ng DPWH, DOTR at MMDA, ang rehabilitasyon ng EDSA ay naglalayong gawing mabilis ang biyahe ng publiko at bawasan ang matinding traffic na nararanasan sa EDSA lalo na tuwing rush hour. Ang ninanais po kasi natin, lalo na sa Presidente, ay mas mahaba ang time ng mga nagko-commute sa kanila ay sa dumadaan sa EDSA, mas mahaba ang time sa kanilang mga pamilya, mas maaga po silang makakauwi. Kaya ang ano po natin ay mapabilis ang ating ang trapiko dito sa EDSA sa pamamagitan po ng pagsasaayos ng buong EDSA po. Para sa MBC TV Network News, ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, WPS, makikita na sa Google Map. Itinala na ng Google Maps ang West Philippine Sea, matapos ang pahirapang paghahanap sa Scarborough Shoal, isang karaniwang puok na nasa loob ng 200 nautical miles exclusive economic zone ng Pilipinas. Noong 2012, formal na ipinangalan ng gobyerno ng Pilipinas ang mga karagatang nasa kanlurang bahagi ng bansa bilang West Philippine Sea, sa pamamagitan ng Administrative Order No. 29, na nilagdaan ng nooy Pangulong Benigno Aquino III. Ang hakbang na ito ay sumusunod sa desisyon ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague noong 2016, na pumabor sa Pilipinas laban sa mga claims ng China sa WPS, kabilang na ang Scarborough Shoal. Itinataguyod ng International Court na ang Scarborough Shoal ay isang puok pangisdaan na para sa mga mangingisdang Pilipino, at hindi pinapayagan ang anumang agresyon ng China sa EEZ ng Pilipinas. Hanggang ngayon, hindi kinikilala ng China ang desisyon ng International Court at patuloy na nagpapakita ng agresyon laban sa mga sasakyang pangdagat ng Pilipinas, kabilang na ang paggamit ng mga water cannon at paninira sa mga barko ng Philippine Coast Guard at mangingisda. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 9 AM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya, para sa 10 AM edition. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.